Impita sa baryo ng kaibigan. Ako nga po pala si Winter, hindi ko tunay na pangalan, pati na rin ang mga pangalan at lugar kung saan naganap ang aking kwento ay binago ko na para na rin sa kapakanan ng aming lugar. Tubong Cebu City po ako. At ito ang aking kwento. Nangyari ito noong 2001. Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga ako sa mga kwentong kababalaghan at kwentong katatakutan, lalo na ang mga kwento tungkol sa aswang. Ngunit ang mga kwentong ito na akala ko ay haka-haka lamang ay totoong mararanasan ko rin pala nung naimbitahan kami na aming kasamahan sa trabaho na ang pangalan ay si Carol. Inanyayahan kasi kami nito na pumunta sa fiesta sa kanilang lugar sa katapusan ng buwan. Dahil nga't kaibigan at matagal na rin naman siyang kasama sa trabaho ay agad kaming napapayag na 7 magkakatrabaho at hindi namin alintana ang mga posibleng mangyayari pagdating namin sa baryo ng kaibigan namin. 4:00 pa lang ng madaling araw ay nasa may waiting shade na kami kaharap ng opisina namin hinihintay. Kasi namin si Raven. Dahil napag-usapan namin na ang sasakyan niya ang gagamitin namin papuntang baryo ng kaibigan namin. At dahil nga matagal pa ang biyahe, ay nagpresenta muna si Chloe na siya na lang ang bibili ng pagkain at snacks namin sa convenience store, kaya agad naman akong tumango. Si Gregory naman ay kaagad na inaalalayan ang nobya papuntang convenience store. Ewan ko ba, para kasing naninibago ako kay Gregory dahil tudu alalay at panay tanong ito kay Chloe kung nagugutom ba ang kaibigan ko at kung ano ang gusto nitong kainin. Hindi nagtagal ay pumarada ng itim na sasakyan ni Raven sa tapat namin, kaya tulong-tulong na kaming 5 na ipasok sa loob ng sasakyan ang mga gamit namin, at sakto naman ay dumating na din ang 2 magsyota na sina Raven at Chloe, may dalang tag-2 eco bag. Pagkatapos ng mga 8 oras naming biyahe ay dumating na din kami sa baryo ng kaibigan namin, at dahil nga hindi namin makontak ang kaibigan naming si Carol, ay sinamahan ko na si Raven na bumaba ng sasakyan para magtanong sa kalapit na tindahan dahil baka kilala niya ang kaibigan namin. Ngunit nang sabihin ko sa matandang babae ang pangalan ng kaibigan namin, ay tila natakot ito dahilan upang mabitawan niya ang soft drink na hawak niya, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos ay sinuot nito sa akin ang isang kulay berdeng kwintas. Maliligtas daw ako ng kwintas na ito sa kapahamakan. At sinabi pa ng matandang babae na mas mabuti pang wag na lang daw kaming tumuloy sa bahay ng kaibigan namin dahil aswang daw ang pamilya nila, Carol, at baka isa sa amin ay hindi na makabalik ng buhay na nagbigay takot naman sa akin. Si Harvey at Tasita naman ay tinawanan lang ang sinabi ng matanda dahil hindi raw totoo na may aswang dahil kwentong bayan lang yun. Kaya wala nang nagawa ang matanda kundi sabihin sa amin kung saan nakatira ang kaibigan namin. Mabilis naman kaming dumating sa bahay nila Carol, at nang makita kami nito ay agad itong tumakbo palapit sa amin. Saka tinulungan niya din kaming kuhanin ang mga gamit namin sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay pinakilala niya kami sa mga magulang niya na panay titig sa tiyan ni Chloe, na para bang takam na takam, pero sandali ko yung iniwaglit sa isipan ko dahil baka sanhi lang yun ng pagod ko sa biyahe. Pagpasok namin sa loob ay kumain muna kami at nagkwentuhan kami sandali, at nang mabusog na nga kami ay hinatid na kami ni Carol sa isang malaking silid na tutulugan naming lahat para makapagpahinga dahil tila sabay kaming lahat na inaantok. Ngunit ang hindi namin alam ay nilagyan pala nila ng pangpatulog ang tubig na pinainom nila sa amin kanina. At dahil sa himbing ng tulog ko ay hindi ko alintana na kinain na pala ng mga aswang
ang dalawang kaibigan namin na sina Tasita at Harvey. At kung hindi pa ako binuhusan ni Raven ng tubig sa mukha ko, ay hindi pa sana ako magigising. Mabilis naman akong napatanong sa kanya kung anong nangyari at kung bakit niya rin ako sinabuyan ng tubig, pero mabilis niya namang tinakpan gamit ang dalawang mga kamay niya ang bibig ko. Pagkatapos ay sinabihan niya akong maglakad kami ng dahan-dahan palabas ng pinto dahil baka may makarinig sa amin. Kaya mabilis kong hinubad ang sandals ko para bitbitin ito dahil tumutunog kasi ito kapag naglalakad ako. At baka ito pa ang maging sanhi na marinig kami ng mga aswang. Tinanong ko si Raven kung nasaan ang iba pang mga kasamahan namin. Saglit naman siyang napatingin sa akin, pagkatapos ay sinabi niyang wala na raw sina Harvey at Tasita dahil nakita niyang pinagtulungan na raw itong kainin ng mga asawang. Iihilang daw sana siya, ngunit yun ang mga eksena na bumungad sa kanya. Tinanong ko naman kung nasaan si Chloe at Gregory. Ang sagot naman para niya, iniwanan niya muna ang mga ito sandali sa taas ng puno ng mangga para daw mapuntahan niya ako. Laking pasasalamat ko naman dahil talagang binalikan niya ako para iligtas. Dahil kung hindi ay tiyak sasapitin ko rin ang mga nangyari sa mga kasamahan namin. Paglabas namin ni Raven ng pintuan ay hindi sadyang naisara ko yun ng malakas dahilan upang tumunog iyon at mapunta sa aming dalawa ang lahat ng atensyon ng mga aswang na kumakain sa isang malapad na lamesa. Galit nila kaming tiningnan at napangisi naman ang iba, siguro dahil ay iniisip nila na may magiging pagkain na naman silang maihahanda sa kapistahan pagkatapos nilang maubos na kainin sina Tasita at Harvey. Kahit kinakabahan kaming dalawa ni Raven ay hindi namin hinayaan na magpadala sa takot namin. Dahil kailangan naming lumaban upang makaalis sa lugar na ito dahil may mga pamilya at mga kaibigan kami na naghihintay sa amin. Suminyas si Carol sa dalawang aswang na lapitan ako, ngunit nung akmang lalapitan na sana nila ako ay bigla namang nagliwanag ang kwintas na binigay sa akin ng matandang babae. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi nila ako kayang malapitan at mahawakan. Habang si Raven naman ay nakikipaglaban pa din sa mga aswang kahit sugatan at duguan na siya. Kaya para mailigtas ko siya, ay agad kung nilagay sa leeg niya ang kwintas ko. Pagkatapos kong masuot sa kanya ang kwintas na binigay ng matanda, ay kaagad naman siyang nilayuan ng mga aswang. Ngunit sa ginawa ko namang iyon ay agad akong nilapitan ni Carol, kasabay din noon ay ang pagpalit niya ng kanyang anyo. Tinubuan siya ng mga maitim na balahibo sa kanyang katawan. Tumulis din ang kanyang mga ngipin at humaba din ang kanyang mga kuko sa kamay na kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot sa kanya. Kung alam ko lang na isa pala siyang aswang ay hindi na sana ako pumayag na pumunta dito. Hindi rin sana nila naging pagkain sina Tasita at Harvey. Ano na lamang ang sasabihin ko sa mga pamilya nilang dalawa? Sa lalim ng mga iniisip ko ay hindi ko na namalayan ang pagbaon ng mga matutulis na kuko ni Carol sa magkabilang balikat ko na dahilan ng malakas na pagsigaw ko. Agad namang tumayo si Raven upang tulungan ako at mabilis na sinaksak ng matulis na kawayan ang likod ni Carol na bumaon din sa dibdib nito na naging sanhi ng kanyang pagkawala. At siya din naman ang pagdating ng mga pulis. Napangiti naman ako habang nakayakap kay Raven nang makita kong litigitas ang dalawang kasamahan namin na sina Chloe at Gregory. Habang wala pala si Raven ay bumaba sila sa puno ng mangga para humingi ng tulong doon sa matandang babae. Nagpasalamat naman ako doon sa matandang babae dahil sa kwintas na binigay niya na nagligtas sa aming dalawa ni Raven. Lalo na sa itaas dahil hindi niya hinayaan na may mangyaring masama sa amin at magwagi ang kasamaan sa mundo.
Kaya sa inyong lahat ay mag-iingat kayo sa mga taong sinasamahan nyo upang hindi kayo matulad sa nangyari sa amin. At dito nagtatapos ang aking kwento.